Atin po pinag-aralan ng dalawang klase ng araw sa Biblia. Meron po tayong 7 araw sa isang linggo. At yung ika-7 araw na atin pong pinag-aralan nung nakaraang mga Miyerkules at Lunes ay siyang pinagpala ng Panginoon. Ito yung kanyang binanal, ito yung kanyang ipinangilin. Nakita natin na napakahalaga po ito. Nakita natin na sa panahon natin, iba ang ating nakagisnan. Lalo na tayong mga Pilipino dahil sinakop po tayo ng mga Espanyol at dala-dala po nila ang Kristyanismo, ang Katolisismo, dala-dala rin po nila ang aral na binago. Ang nakagisnan po nating aral ay linggo ang pangilin. Atin po pinag-aralan nung nakaraang Miyerkules ang may kinalaman sa Sabado at Linggo. Nakita po natin na itinuturo ba ng Biblia na ang Kristiyano ngayon ay Linggo dapat ang ating pangilin sa halip na Sabado? Yan. Inilipat na nga ba ng ang kabanalan ng Sabado tungo sa Linggo? Yan. Ito po yung ating tiningnan. Meron po tayong nakita na 8 teksto sa Biblia na masusumpungan natin yung salitang unang araw ng Sanlinggo. At ang unang araw ng Sanlinggo sa ating panahon ay Linggo ngayon. So kung titingnan po natin yung ating kalendaryo, makikita po natin na ang pagkakasunod-sunod po nito ay una ang Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So ito po yung mga pangalan ng mga araw sa panahon natin. Pero anong unang panahon, sa panahon po ng Biblia, mula sa Genesis hanggang sa panahon ng ating Panginoon, ay unang araw ang tawag po sa Linggo, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, hanggang ikapito. At ang ikapito ay tinatawag na Sabat, kaya ang Sabat ay Sabado sa panahon natin. Ang unang araw naman ay Linggo sa panahon natin. Napakalinaw po nun. At nakita natin na merong 8 talata sa Biblia na pinag-aralan natin na mababasa kung saan yung unang araw ng Sanlinggo. So ginawa nating patas ang ating pag-aaral. Hindi lang tayo nag-aral tungkol sa Sabado. So ito po yung unang talata. Mateo 28:1. Nakita po natin yan na yan din po ay yan. Isang talata na nagsasaad ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Nandoon ang unang araw ng Sanlinggo. Nakita rin po natin ang Marcos 16:1 at 2. Same day din po yan. Sunday. Ano ang sinasabi ng talata? Si Kristo ay nabuhay ng araw ng Linggo. Wala tayong mababasa sa mga talatang yan na yung kabanalan ng Sabado inilipat sa Linggo. No? Hindi rin po nagpulong ang mga alagad ng araw ng Linggo. Okay. Isa pang talata ay yung nasa Marcos din, 16:9. Same day din po yan, araw ng pagkabuhay. At sumunod ay nasa Lucas 24:1. At ang sumunod ay yung nasa Juan 21. Yan, malinaw po yan. Makikita natin na itong unang 5 talata na makikita sa aklat ng Ebanghelyo, nagsasaad po ito, bawat isa sa kanila, ng araw ng pagkabuhay ni Jesus. Wala tayong nakita na sinabi ni Jesus na kung ako'y nabuhay na maguli ngayong linggo, ito na ngayon ang araw ng pagsamba o pangilin. Wala na. Isa pang talata na ating pong tinignan ay ang nasa Juan 20:19 na kung saan ang mga alagad ay nagkatipon. Ha? Pero hindi upang sumamba, hindi upang ipangilin ang araw ng linggo, kundi ang sabi ng Biblia na ating pong pinag-aralan, sila po ay nagkatipon dahil sa takot sa mga Hudyo. So hindi po day of worship iyon. Sila po ay nagtatago. At isa pang pinag-aralan nating talata ay yung nasa Gawa 27. Bagamat nagturo si Pablo hanggang kinaumagahan, pero hindi po ito kapalit ng Sabat. Yun po'y araw din na ordinaryo. Kasi si Pablo noon ay paalis na
at siya po'y pupunta sa ibang lugar. Kaya yun po ay isang farewell party lang ni Panginoon. Okay? Parang kagaya ng ginagawa natin ngayon. Mag-aalis si Dinah, kung sino man sa inyo, meron kayong farewell party, di ba? Okay, yung sumunod na talata ay yung nasa unang Korinto 16:2. Hindi rin po araw ng pangilin ito. Ito yung araw na kung saan tinipon nila yung mga ambag para sa mga kapatid nating nagkaroon ng famine o taggutom sa Jerusalem. So makikita natin ngayon mga kapatid, napakalinaw, itong 8 talata na yan, kung saan makikita natin yung salitang unang araw ng sanlinggo, ay hindi nagbigay ng kahit isang katitin lamang na katotohanan na ang araw ng linggo ang siyang araw ng pagsamba. Hindi po. Tanging, ang araw po ng Sabat, mga kapatid, itong kapahingahang ito, siyang Sabado sa ating kapanahunan, ang tunay na itinalaga ng Diyos para ipagsamba ng tao. Kaya atin pong pinag-aralan, ano ang tunay na araw ng pagsamba? Alam na po ninyo kung alin ang tunay na araw ng pagsamba, Brother Aaron? Anong araw? Sabat. Sa panahon po natin, ano ang tawag sa Sabat? Sabado. Hindi po ito linggo. No? Uulitin ko po. Gaano kahalaga ang Sabat ng Diyos at sa tao? Gaano po ito kahalaga? Ito yung nag-uugnay sa dalawa, sa Diyos at sa tao. Ito yung nagpalatandaan ng Diyos sa tao. At ito rin, kapag kaya pinangingilin po natin ang tunay na araw ng pagsamba ng Diyos, nagpapatunay na ang Diyos na ating sinasamba ay siyang tunay na Diyos na lumalang ng 6 na araw, sa ika-7 araw ay nagpahinga. Dapat pa ba nating sundin sa panahong Kristiyano ang araw ng Sabat? Sabi ng iba, lumipas na. Napatunayan natin, dapat pa rin mga kapatid. Ngayon, paano pumasok ang linggo? Mamaya po pag-aaralan natin. Okay po. Now, malinaw sa ating pinag-aralan bilang review mga kapatid, ang ika-7 araw ang siyang binasbasan, ipinangilin at ipinagpahinga ng Diyos. Genesis 2, 1 hanggang 3. Ang tawag po dyan ay Sabat sa Biblia. Sa panahon natin, ang tawag ay Sabado. So, malinaw, ang Sabat ay Sabado. Okay, hindi po linggo. Yan po ang nakasulat sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya kung ating pong babalikin ang 10 utos ng ating Panginoon, yung unang 4 ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos, yung huling 6 ay patungkol sa pag-ibig sa ating kapwa-tao. Nakasentro sa 10 utos ng ating Panginoon, yung ika-4, ano ang sabi? Ganakan miyaning aldona ning Sabat, baming ipangilin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Mahalaga po ito mga kapatid, kaya binigyan ng salitang alalahanin. So hindi po linggo ang binabanggit. Hindi unang araw, kundi ang sabi, Sabat. Amen? Amen. So, kung kasalanan po ang pagpatay, kung kasalanan po ang pangangalunya, kung kasalanan po ang pagnanakaw, kapag ka nilabag mo yan, kasalanan din po na labagin ang araw ng Sabat. Amen? Amen. Kasi ito po yung namimiss ng maraming mga Kristiyano eh. Akala nila ang kasalanan lamang ay yung pagpatay. Akala nila ang kasalanan lamang ay yung pagsamba sa ribulto. Yung paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Masabi ng Biblia, sa ating pinag-aralan, doon sa Santiago 2:10, isa man sa 10 ang labagin mo, nagiging ano? Makasalanan ka na sa lahat. So mga kapatid, kapag ka iba ang araw ng ating pagsamba, kasalanan. Amen. Kapag ka tama nga ang araw ng ating pagsamba, ngunit hindi naman tumpak yung paraan din ng ating pangingilin, kasalanan din po. Kaya isang malaking bagay po na ating pinag-aaralan, itong may kinalaman sa 10 utos ng Diyos. Hindi lamang po ang pagpatay ang kasalanan, maging ang paglabag sa araw ng Sabat na itinakda ng Diyos ay kasalanan din po. Amen? So, malinaw po yun, no? Okay. Sa hapong ito, mga kapatid, ay ating pag-aralan kung ang Sabat ang siyang tunay na araw ng pagsamba. Bakit sa panahon natin at marami sa mga Kristiyano ay linggo ang kanilang pangilin? Hindi po ba kayo nagtataka?
Hindi kaya pinalitan na ng Ama? Hindi kaya si Kristo, nung siya nagkatawang tao, merong siyang iniutos